Sena, good morning mga kamot. So for today's episode, may papakita ko sa inyo yung dalawang unit. So kung ma-identify nyo agad kung nasan dyan yung 650. This one or this one? So yun, yung 650 is this one. So mapapansin nyo, almost identical sila nung Ninja 500. So this is the Ninja 500 2024 model, and this one is the 2024 Ninja 650. So ginawa ko tong content na to para bigyan yung idea, lalo na yung mga subscriber ko nagtatanong kung ano yung mas worth it or alin mas mainam bilhin sa dalawa. So una the 650, so lamang siya sa price syempre kasi mas higher displacement siya compared sa 500. So ang pagkakaiba lang naman din is this one is the new, alam ko ito na yung magiging new big bike entry ng Kawasaki, kasi ang alam ko yung 400 nila is ipe-phase out na. So ito na yung mga pumalit ngayon, yung Z500, Ninja 500, and the Eliminator sa Classic, yung 450. So yun yung Eliminator. So yun. So meron yung Eliminator ng standard, then the SE. So walang SE. So this one is the 650. So mapapansin nyo, almost same silang dalawa. Yung build ng bike, yung design, so almost same. So ang pagkakaiba lang sa colorway din, sa specs. So specs na ito, so ilalagay ko yung 650, then ilalagay ko rin yung 500 yung specs. So tingnan nyo na lang kung alin yung mas okay din the price. So sa price, so meron tong 452,000 the 650, the 2024 650, and meron tong 353,800 sa Ninja 500. So yun yung pagkakaiba sa price. So sa equip, so meron tong single disc sa front, si 500. Then si 650 meron tong dual disc sa front. Nissan brake caliper. So same lang yung tire diameter. So 120 by 17 by 70 by 17. So same diameter 300. So ang pagkakaiba lang ito rounded. Then this one is the chrysanthemum. So para siyang flower type. So yun ang design nito. And then twin disc. So sa shock, so standard same, standard shock or standard fork sa front, parallel twin, so 649, and this one is 471 I think. Then yun, sa horsepower mas lamang to, nasa 65 horsepower. Then this one nasa 43 or 42 horsepower yata. So ilalagay ko yung buong specs ng dalawa. So tingnan nyo na lang. Then pagdating sa panel, so meron tong TFT na display panel, and this one is I think naka digital pa to. So 7 segment pa yung display panel nitong 500. So this one is the standard, pero pagdating mo sa SE, same sila ng TFT. Then ang pagkakaiba lang nun is keyless. So may key immobilizer din to, same lang. So keyless lang yung SE ng 500. So sa 650 is manual ignition, may susi siya. So sa wala lang dito walang stock yung yung SE ng 500. So pagdating sa rear side, so same lang sila sa pillion seat. So almost same lang yung size, yung tail ng cowling sa same lang. Sa pagdating lang sa exhaust, so si 650 is naka underbelly exhaust 5. Then si 500 is naka standard na 5. So yun ang pagkakaiba. Sa tire diameter sa likod, so medyo maliit. Si 500 naka 150 by 60 by 17 tire diameter sa rear. Then si 650 naka 160 by 60 by 17 tire diameter sa rear. Yan. Then the rest LED. Si 500 naka halogen pa or naka peanut bulb pa yung equip neto. So 650 is more on LED na.
So hindi ko lang alam sa SE, ang alam ko sa SE LED na, pero iba yung price nun. So ang price nun is 379,800 pesos. So this one is 353,000 pesos. Ilalagay ko yung installment ng both bike, the 650 and the 600. So sa price difference medyo malaki. And then sa unang tingin mo, mapapansin mo kaagad yung kaibahan ng 650 to 500 sa pagdating sa visor. Sa visor nito is mas maikse compared sa 650 na kinuha niya na lahat ng buong fairing sa front dito. Sa colorway, sa same sa appearance, sa mukha, same ng sa ABS, both no riding modes. Hindi ko lang alam kung traction control ng 650. So ilalagay ko yung additional additional features ng bike. Okay, so ayan mga kamot-mot. Sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung mas tawag nito, mas practical, sa 650 ka na Ninja or sa 500 ka na Ninja. So sa tingin ko, para sa akin, may opinion, kung ikaw ay medyo tight sa budget at gusto mag big bike, dito ka na sa 500. Pero kung ikaw naman ay medyo may budget naman pasok, then go for the 650. Pero kung ikaw naman ay walang problema sa budget, syempre dito ka ng 650 kasi mabibitin ka pagdating sa 500. So yun lang yung opinion ko. Yun ang magiging payo ko sa mga nagtatanong sa akin regarding sa 400 ay sa 500 then the 650. So yan, so nabigyan ko sana ng magandang idea or advice sa mga naghahanap or sa mga gustong mag jump sa mga big bike, lalo na dito sa dalawang unit na napag-usapan natin. Okay, so ayun, kung may mga katanungan kayo regarding sa unit or may mga suggestion kayo sa unit na pwede natin pag-usapan o comparison, okay, comment nyo na lang dyan, then gagawa natin ng content. So hanggang sa susunod ulit na episode. So this is Iman, see you on the road. Peace out.